Hindi pa kailanman pinahiya ni Vladimir Putin si Donald Trump ng ganito. Noong Mayo 9, sinabi ni Putin na pabor siya sa kapayapaan sa gitnang silangan at handang tumulong sa kasunduang pangkapayapaan ng Estados Unidos at Iran. Ngayong araw, lumabas ang balita na ginagamit ng Russia ang mga lihim na ruta sa Dagat Caspian para padalhan ng Iran ng armas upang may pagpatuloy nito ang digmaan laban sa Estados Unidos at Israel. Lumabas na hindi lang armas ang ibinibigay ng Russia sa Iran, kundi pati na rin ang iba pang tulong na tumutulong sa Iran na mabuhay, makapanatili at hindi sumuko. Sa kabuuan, napapansin na mas aktibo ng ginagamit ng Moscow at Tehran ang rehiyon ng Caspian bilang alternatibong ruta para sa kalakalan at militar na lohistika. Samantala, sinasabi lang ni Donald Trump na ang tulong ng Russia sa Iran ay wala namang epekto sa digmaan. Pero sa kung anong dahilan, parang hindi talaga ganoon ang nangyayari. Estados Unidos ay pumirma ng kasunduan sa Iran na ayon sa kanya ay dapat sanay sumuko na 1 buwan nang nakalipas. May punto rin si Trump kahit paano kapag nagbibigay siya ng ganitong pahayag. Dahil hindi talaga kayang subaybayan ng Estados Unidos kung ano ang nangyayari sa Dagat Caspian. Doon, may napaka hindi ka nais na mga sorpresa na naghihintay sa mga Amerikano mula sa Moscow. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang nito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Doon namin inilalatala ang mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Sabi ng New York Times, dahil sa panganib sa Strait of Hormuz at ditiyak na sitwasyon sa gitnang silangan, naging isa ang Dagat Caspian sa pinakaligtas na ruta ng kargamento ng Russia papuntang Iran. Binibigyang diin ng mga analista na nakatuon ng atensyon ng pandaigdigang komunidad sa Persian Gulf at Strait of Hormuz kung saan pinakamatindi ang digmaan. May dahilan kung bakit inatake mula sa himpapawid ng Israel noong Marso ang pantalan ng Bandar Anzali. Tinawag ng Israel ang pag-ataking yon bilang isa sa pinakamahalaga sa kanilang labanan kontra Iran. Pero ang mahalagang punto rito ay ang pantalan ng Bandar Anzali ay hindi matatagpuan sa estratehikong mahalagang Persian Gulf kundi nasa Dagat Caspian, isang napakalaking anyong tubig na matatagpuan daan-daang kilometro sa hilaga. May dahilan ang pag-atake ng Israel doon. Heto ang CP mula sa New York Times. Ang Dagat Caspian na madalas hindi napapansin ay naging mahalagang rutang pangkalakalan sa pagitan ng Russia at Iran. Para sa dalawang magkaalyadong bansang sangkot sa mga digmaan na may mas mabigat na parusa mula sa kanluran, ang rutang tubig ay nagiging daan para sa lantad at lihim na kalakalan, tumutulong sa Iran na manatiling kalaban ng Estados Unidos kahit sa lakas militar ng Amerika. Nagpapadala ang Russia ng mga bahagi ng drone sa Iran sa pamamagitan ng Dagat Caspian na tumutulong sa Iran na maibalik ang kanilang kakayahang umatake matapos mawala ng halos 60% ng kanilang arsenal ng drone sa mga kamakailang labanan. Nagpapadala rin ang Russia ng mga kalakal na dumadaan sa kipot ng Hormuz na hinaharangan na yon ng US Navy bilang bahagi ng pandaigdigang kalakalan. Sa ngayon, itinuturo ng mga analyst na 4 na daungan ng Iran sa Dagat Caspian ang nagtatrabaho ng 24 na oras, naghahatid ng trigo, mais, pagkain ng hayop at langis ng mirasol. Ibig sabihin, pagkain, lahat ng kailangan sa produksyon at iba pang kalakal tulad ng armas, pyesa at pagkain ng hayop. Ganito ang punto. Inilipat ng Iran ang mga daloy mula Strait of Hormuz sa Dagat Caspian pero ayaw itong makita ni Trump. Ipinapakita ng mga opisyal ng kalakalan ng Russia at estadistika ng pantalan ang biglang pagtaas ng transportasyon sa Dagat Caspian kamakailan. 2 milyong toneladang trigo ng Russia na dating dinadala sa Iran sa Dagat Itim ay nanganganib ngayon dahil sa mga pag-atake ng Ukraine, kaya inilipat ito sa Dagat Caspian. Pero gaya ng naintindihan ninyo, hindi ito ang bagay na pwedeng pag-usapan ng hayagan at marami pang mga lihim na padala ng kung ano-ano. At kapag sinabi kong marami talagang lihim, ibig kong sabihin talagang napakarami. Mamaya ko ipapaliwanag kung bakit. Sinasabi ko ito dahil ang Dagat Caspian ay palaging hindi pinapansin dahil itinuturing itong pinakamalaking lawa sa mundo. Karamihan sa kalakalan dito ay hindi malinaw.
Mahirap bantayan mula sa malayo dahil kadalasan pinapatay ng mga barkong bumibiyahe sa pagitan ng mga pantalan ng Rusya at Iran sa panloob na lawa ang kanilang transponder na gamit sa pagsubaybay ng satellite. Hindi tulad ng Persian Gulf, hindi kayang harangin ng Estados Unidos ang mga barko sa Dagat Caspian dahil tanging 5 bansang katabi nito lamang ang may access dito. Kaya kung naghahanapan ng perpektong lugar para iwasan ang mga parusa o kahit maglipat ng mga tropa, ito ay ang Caspian. Ang mga supply ng drone ay nagpapakita ng matibay na ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Moscow at Tehran. Hayagang kilala na ang Russia ay nagdadala ng mga piyesa para sa mga drone at maging mga missile sa Iran sa pamamagitan ng Dagat Caspian. Noong mga nakaraang taon, may kalakalan sa magkabilang direksyon. Nagpadala ang Iran ng drone sa Russia para gamitin sa Ukraine, habang nagpapadala naman ng Russia ng mga piyesa sa Iran. Nabawasan ang pangangailangan sa supply mula Iran matapos Hulyo 2014 nang simulan ng Russia ang paggawa ng sariling Shahed drone sa ilalim ng lisensya ng Iran sa pabrika sa Tatarstan. At ngayon, narito ang isang napaka-interesanteng katotohanan. Noong Agosto noong nakarang taon, nilubog ng mga sundalong Ukrainian ang isang barko sa daungan ng Russia sa Dagat Caspian na nagdadala ng mga bahagi para sa mga drone na Shahed mula sa Iran. At isang taon bago iyon, noong 2024 nagpatupad na ng mga parusa ang kadawaran ng pananalapi ng Estados Unidos laban sa barkong ito at sa may-ari nitong kumpanyang Ruso na MG Float na inakusahan ng pagdadala ng mga balistikong misail na maikling saklaw mula Iran papuntang Russia. Matagal nang malinaw para sa Russia at Iran ang estratehikong halaga ng Dagat Caspian. Sa loob ng 2 dekada, gumawa sila ng mga plano para sa paglikha ng isang trade corridor mula sa Dagat Baltic hanggang sa Indian Ocean na may habang 7,000 at 200 kilometro na dumadaan sa kanlurang Russia at pagkatapos ay sa Caspian Basin, upang iwasan ang rutang pangkalakalan ng kanluran. Karamihan sa mga ambisyong ito ay nasa papel pa lang, tulad ng pagpapalit ng lumang fleet, pagtatayo ng bagong pasilidad sa daungan at bagong linya ng tren. Dito, mahalagang tandaan na sinabi ni Trump na parang hindi talaga tinutulungan ng Russia ang Iran sa digmaan. Isa sa dahilan kaya ganito magsalita si Trump ay dahil ang Dagat Caspian ay parang bulag na lugar para sa Estados Unidos, isang geopolitical na itim na butas na tila hindi umiiral. Ipaliwanag ko kung bakit. Ang problema ay nasa estruktura ng pamumuno ng Estados Unidos. Ang mga bansang katabi ng Dagat Caspian ay literal na nasa mga fault line para sa mga Amerikanong military planners. Ang European Command ng US Army ay namamahala sa Azerbaijan at Russia, habang ang Central Command ay sa Iran, Turkmenistan at Kazakhstan. Ibig sabihin, magkaibang pamunuan ang may sakop sa mga bansa. Sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, 3 magkaibang bureau ang namamahala sa 5 bansang ito. Sa totoo, walang nakakabuo ng malinaw na larawan ng totoong nangyayari doon. Ibig sabihin, niyang mga opisyal ng Amerika ay walang malinaw na larawan ng sitwasyon sa Dagat Caspian. Mas naging malinaw sa mga tagaplano ng Estados Unidos at kanlurang Europa ang potensyal na kahalagahan ng Dagat Caspian matapos ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022. Gumamit ang Russia ng mga barko sa Dagat Caspian para maglunsad ng mga misil sa Ukraine. Matatandaan sa kasaysayan na mula sa Dagat Caspian, nagpakawala ang Russia ng mga misil papuntang Syria. Sa ikatlong pagkakataon sa makabagong kasaysayan, ginagamit muli ang Dagat Caspian para sa digmaan laban sa kanluran, ngunit hindi pa rin makarespond o makontrol ng kanluran ang rehiyong ito. Mga kaibigan, dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Pero gusto ko agad ipaalala sa mga nanonood na nagsasalita ng wikang Ukranyano sa YouTube channel na ito na mayroon na akong bagong-bago at eksklusibong Ukranyanong YouTube channel. Gabi-gabi naming binubuod ang mga pangyayari sa maghapon na nakatuon mismo sa usaping Ukrainyano. Kaya iiwan ko ang link sa nakapin na komento sa video na ito at sa description ng episode na ito, ang link papunta sa bagong YouTube channel sa wikang Ukrainyano. Pumunta kayo ron, mag-subscribe kayo kung gusto ninyong makita ang mga balita sa wikang Yano. Sa mga komento sa ilalim ng video na ito, isulat ninyo ang inyong opinion, ang inyong mga konklusyon, at syempre, mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at ilike ninyo ang episode. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription para maging sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen.
Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.